Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas sa alas 5 ng hapon. Araw ng Biyernes, 18 araw sa buwan ng Hulyo, taon 2025. This time check is brought to you by Jabatech Corporation. Kapag information technology ang usapan, Jabatech Corporation ang inyong lapitan. Mapa software, website o mobile apps. Mabilis, pulitong tulong ang inyong maasahan. Kaya unleash your creative genius with Jabatech Corporation. For more information, contact them sa website www.jabacompany.tech, Facebook page www.facebook.com/jabatechcorp or email info@jabacompany.tech. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Habang papalapit ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28, nananawagan ng simbahan na tutukan ng pamahalaan ang lumalalang kalagayan ng kalusugan sa bansa, lalo na ang pagdami ng kaso ng tuberculosis at HIV. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare, kailangan ng mas malawak at mas matibay na programang pangkalusugan na may sapat na pondo para sa tugunan ang lumalalang problema. Paliwanag ni Father Dan Cancino ng CBCP Health Ministry, ika-4 ang Pilipinas na may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Ngunit problema pa rin ang kakulangan ng gamit, lalo na ito yung mga pasyente ang napipilitang tumigil sa gamutan na nagiging dahilan ng paglala ng kanilang sakit. Kahit panawagan ng simbahan sa pamahalaan na teking may sapat na gamot sa mga health center at madaling maabot ang mga serbisyo, lalo na sa mga kanayunan. Bukod dito, binigyan din ng simbahan ng mabilis na pagtaas ng HIV cases, lalo sa mga kabataang edad 15 hanggang 24. Isa umano sa mga dahilan nito ang mas mataas na bilang na nagpapatesa. Subalit nababahala pa rin ang pari dahil sa epekto ng pagbawas ng tulong pinansyal mula sa mga dayuhang donor tulad ng USAID. Hiling ng CBCP Health Ministry sa gobyerno ang pagkakaroon ng malinaw na plano, sapat na pondo at tiyaking nagagamit sa tama ang pera para sa kalusugan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig, Maria Navales. Pulgo, sunod ninyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Diskurso totoo. Totoong balita. Makatotohanang usapan. Dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso totoo. Makinig. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Father, God of mercy and new beginnings, we lift up to you all those who are struggling with the chain of addiction to drugs, alcohol, gambling, and all forms of dependence that harm the body and soul. In the depths of their struggle, be their light. Touch their hearts and minds. Grant them the courage to admit their weakness and the clarity to take all that first step towards healing. Lord, through your grace, strengthen those who serve in rehabilitation centers like Bridges of Hope. Bless their compassion, their guiding hands, and the love they extend to restore dignity and life. We entrust every step of recovery to you. With you, Lord, nothing is impossible. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. You're the only one I need. Turn it
Diskurso totoo, sama-sama tayong totoo, sa bawat balita, bawat kuro-kuro. Diskurso totoo, boss mo'y mahalaga. Diskurso totoo, sama-sama tayong totoo, sa bawat balita, bawat kuro-kuro. Diskurso totoo, boss mo'y mahalaga dito. Puso at isip, sabay nating gamit, katotohanan din natin papalampasin. Sari-saring tinig, iba't ibang kulay, pag-usapan natin mga tanong sa ating buhay. Hindi basta kwento-kwento, totoo ang diskurso, lahat ng pananaw, kanya-kanyang punto. Kahit ano ang paksa, dito'y bukas ang mesa, tayo ay magbalitaktakan para lalo magkaintindihan. Diskurso totoo, sama-sama tayong totoo, sa bawat balita, bawat kuro-kuro. Diskurso totoo, boss mo'y mahalaga. Diskurso totoo, sama-sama tayong totoo, sa bawat balita, bawat kuro-kuro. Diskurso totoo, boss mo'y mahalaga dito. Puso at isip, sabay nating gamit, katotohanan din natin papalampasin. Sari-saring kinig, iba't ibang kulay, pag-usapan natin mga tanong sa ating buhay. Hindi basta kwento-kwento, totoo ang diskurso, lahat ng pananaw, kanya-kanyang punto. So totoo, sama-sama tayong totoo. Diskurso totoo, boses mo'y mahalaga dito. Diskurso totoo, diskurso totoo, diskurso totoo, diskurso totoo. Diskurso totoo. Ayan, magandang maulan na hapon mga kapanalig. Nagbabalik na naman ang diskurso totoo kasama ang walang iba kundi si Kuya Bray at si Kuya Ace. Pinaunahan mo na naman ako. Anyway, Hindi ka nga nagpapakita ng video Ganyan talaga. Nagtitipid tayo sa bandwidth Oo. Pero welcome sa Diskurso to, mga kapanalig. This program is brought to you by Diskurso Media, your beacon of truth, beacon of trust, laban sa mga huwad na impormasyon at balita. Yes. Bisitahin ng Diskurso Media sa aming website sa diskurso.ph o follow kayo sa aming social media pages. Type nyo lang ang Diskurso on Air. So ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Again, ako po si Kuya Bray at si ako Kuya naman Ace, si kasama Ace natin. Ocero. Ayan. Mhm. So, welcome po ulit sa Diskurso to, no? Ang programa may laman, may kabuluhan, at laging tapat sa paglilingkod sa bayan. Wow, tinugma ko talaga lahat yan. At sa ulo ng mga balita. Ano ba? Ayan. Ito nga mga kapanalig, no? Ngayon hapon patuloy ang pagbabantay natin sa bagyong Krising. Yung ngayon, isa ng tropical storm ayon sa 4 PM update ng Pag-asa, no? At saka tama yan. Huling namataan ng sentro ng bagyong Krising sa layong 135 kilometro silangan-hilagang silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at bugso na abot ng 105 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa madaling salita, kapanalig, no? Posibleng na po ang landfall ngayong gabi sa bahagi ng mainland, Cagayan o Babuyan Islands. Kaya't nananatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, Cagayan, no? Kasama ang Babuyan Islands dyan. Isabela, Apayao, Kalinga, Abra,
Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. At habang ang mas malawak na bahagi ng Northern at Central Luzon ay nasa ilalim naman ng Signal Number 1, asahan na ang malalakas na ulan, pagbaha at landslide sa mga bulubunduking lugar. Kapanalig, wag na pong maghintay ng grabing sitwasyon bago maganda. Kaya kung medyo alanganin na, diretso na po tayo sa evacuation center. Dagdag pa riyan, pinalakas din ni Krising ang habagat o southwest monsoon. Kaya kahit sa mga rehiyon ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay nakakaranas ng moderate to heavy rains. Ayan. At babala rin para sa mga nasa coastal areas, gale warning ang inilabas para sa northern seaboards ng Luzon. Maaring umabot sa 6 na metro ang taas ng alon sa Batanes at mga karagatan sa Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Delikado po ang pumalaot. Kaya para sa ating mga kapanalig sa baybayin, manatili na muna sa lupa. Sa mga LGU at DRMMO units, salamat sa inyong tuloy-tuloy na serbisyo. At para sa ating mga kababayan, paalala lang po, mag-charge ng mga gadgets, ihanda ang go bag, at i-monitor ang opisyal na advisories mula sa Pag-asa at lokal na pamahalaan. Maging maagap, hindi magpanik at handaan, mamamayan ay ligtas na mamamayan. Ayun, yun. Ano ba ang sunod? Yung bagyo, ano pa bang meron tayo? No? Ito, wala pa rin tigil ang ulan dito sa lugar namin at talaga namang hindi na natuyo ang mga nilaban. No? Ito'y banta ng kalikasan. Ngayon, no, meron din yung sinatawag nating balita, no? Yung banta ng moral at panlipunan. Itong linggo lamang, no? Kinumpirma ng Office of the Court Administrator ang ilang huwes sa Pasig City ang nakatanggap ng death threats, no? Direkta raw ang mga banta, text messages, sulat at minsan pa may kasama pang mga larawan na may baril o bala. Ang mga ito ay kaugnay sa mga kasong may sensitibong hatol. Mariing ikinondena ng Korte Suprema ang mga pagbabanta. Anila ito ay hindi lang banta sa buhay ng mga huwes, kundi pag-atake sa mismong pundasyon ng hustisya. Ipinag-utos na ang paglalagay ng seguridad sa mga apektadong huwes. Inaatasan na rin ang PNP at NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon. Kapanalig, tandaan, kapag ang hustisya ay tinatakot, ang buong lipunan ang nalalagay sa panganib. Ang paninindigan ng ating mga huwes ay dapat nating suportahan, hindi sindakin. Yun, tama naman. Sindak-sindak. Oo. Pero, no, talon tayo, no, pagkatapos ng dalawang medyo madilim na balitang yan, mabigat, matapos yan, magkaroon tayong good news. Ngayon, no, tawag ito, mga kapanalig, ito ang good news. Ano nga ba yan, no? Ano ba good news natin? Ngayon, matapos ang dalawang mabibigat ng usapin, eto na, lalo na mga, may magandang balita naman natin. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang eGov.ph Super App. Isang digital platform. Super App! Isang digital platform na layong gawing mas mabilis, mas accessible at mas ligtas sa mga serbisyo ng gobyerno. Ay, pwede mong gamitin ang app para sa SSS, PhilHealth, NBI clearance, passport, appointment, pagbayad ng buwis, at kahit pakipag-ugnayan sa barangay. Pwede na. May QR code, face recognition, at digital national ID features. Okay to. Talaga namang super app talaga. Libre po ito at available sa Google Play at App Store. Pero ingat, tiyaking legit ang inyong i-download. Official ang may publisher na DICT. Ay tunay nga pagkapag ginamit ito sa tama, ang teknolohiya ay makapangyarihang sandata ng serbisyong publiko. Sana masundan pa ito ng mas maraming digital reform, no, para sa lahat. Tama, no? Oo. Kapanalig mula sa mga balitang may banta sa kalikasan, hustisya at kaayusan, malinaw na ang pagtugon sa krisis ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. At yan, kaugnay po yan sa pagbabalik ng diskurso na ito, isang napapanahong tanong ang ating tutukan at lilinawin. Ang advocacy natin sa recovery from addiction. Ayan.
At kasama natin mamaya si Ginoong John T., tagapagtatag ng Bridges of Hope, isang pribadong institusyon na tumutulong sa nalulong sa droga, sugal, alak at iba pang uri ng adiksyon. Ito nga, from the horse's mouth yan, no? Kasi noong nakaraang linggo, parang ako lang eh. Ito na yung totoo. So, kung may kakilala kayo may mga pinagkadaraan ng ganito o nais mong mas maintindihan ang ugat at solusyon sa addiction, huwag kang bibitaw. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. Dito lamang yan sa Diskurso Totoo. Totoo. Diskurso Totoo. Talagang everyday marami tayong natututunan. Talagang life is continuous learning, ika nga. Pero kung gusto mo na mas madami malaman sa maiksing oras, aba, mag-Hey Teach ka. Ito ang online educational portal na tiyak bubusog sa inyong karunungan. Mantakin nyo, may 2 million ebooks para sa sari-saring paksa na inyong kakailanganin para sa genuine learning. Hindi basta Google o AI lang, kaya kung hangad nyo na talagang matuto, log in na sa www.heyteach.com. Uy, kapanalig! Narinig nyo na ba yung OnlyCare card ng J. Aklan Medical? Alam nyo ba na pag kayo ay meron nito, ay 1 to sawa ang inyong check-up sa isang buong taon? Aba, kahit konting ubo o sipon lang, hindi ka na mag-aalanganin magpatingin, di ba? Konting iniinda, ipatingin agad yan. Mas maganda na yung sigurado ka, kesa ay ugat pala ng mas malala na karamdaman yan. Kung gusto nyo malaman kung ano ang nagagawa ng OnlyCare card ng J. Aklan Medical, log in lang sa www.jaklanmedical.com. Maaari rin po silang i-text o tawagan sa 0963-662-6952 or mag-email sa corporate@jaklanmedical.com. Diskurso Totoo. At Magandang ayan, hapon uli. magandang no? hapon Mga ulit. kapanalig. Yes. Oh, well. Welcome to Diskurso Totoo, ang programang binibigyang boses ang mga isyong totoo, isyong makatao at isyong may kabuluhan. Tama ka dyan, Kuya Bray. At ngayong araw, isang napakahalagang paksa ang ating tututukan. Rehabilitasyon bilang bahagi ng pampublikong kalusugan. Isang usaping madalas nating nakakaligtaan pero sobrang mahalaga. Alam mo, karamihan sa atin, kapag narinig ang salitang rehab, ang pumapasok agad sa isip ay problema sa droga o minsan pa nga, parusa, di ba? Pero ano nga ba yung tunay na estado ng mga rehabilitation centers dito sa Pilipinas? Oh. Oo, no? At talaga namang, well, based on recent reports, hindi pa talaga formally bahagi ng core public health system ang karamihan sa ating mga rehab centers. Nasa isang hybrid na espasyo sila, sakop ng Department of Health, pero kasangkot din ang DSWD at PDEA. Sangkot ha. Dapat pala sinabi natin kasama, di ba? May mga Grabe government-run naman yung rehab sangkot din, no? Oo. May mga government-run rehab tulad ng mga DOH-accredited na treatment and rehabilitation centers, no? Ito, malinaw na bahagi ng public health. Pero marami rin ng private, yung na DOH accredited din. Pero technically, hindi pag-aari ito ng gobyerno. Oo, at maraming referrals ang galing pa rin sa mga korte o sa mga anti-drug operations. Ibig sabihin nakakabit pa rin ito sa penal system kaysa sa healthcare system. So tanong, bakit hindi pa ito ganap na bahagi ng public health sector? Anong implikasyon nito sa ating mga komunidad, lalo na sa mga kabataan? Upang sagutin ang mga katanungan na ito at iba pa, kasama natin live si Ginoong John T., founder at CEO ng Bridges of Hope Rehab Center. Magandang araw, Mr. T. or Sir John T. Magandang hapon, Kuya Ace, Kuya Bry. Magandang hapon din. Magandang hapon po. Ayun, sir. Hindi na tayo paligo-ligo pa. Gusto namin malaman kasi isang linggo na namin pinag-uusapan ito. Pero Oo, yung Bridges of Hope. Hindi lang, pati yung addiction in a way, tsaka yung rehabilitation. Kaso gusto namin malaman sa mismong source na po, no? Ano sa perspective ninyo yung itong topic na ito. Ngayon, again, we've introduced you as the founder and CEO of Bridges of Hope Rehabilitation Center. So as this, no, as your the foundational insight ang kailangan namin sa inyo. As the founder of Bridges of Hope, what was your turning point o yung inspirasyon mo para i-dedicate mo ang buhay mo sa pagtulong
lalo sa mga taong dumadaan sa addiction? Thank you sa tanong, Kuya Bry. Actually, mahabang salaysay niyan kasi ang aking colorful ang aking buhay. Growing up, Yun ang gusto namin. I come from a Chinese-Filipino family. Tapos, siyempre, the only son. So, lahat ng atensyon, lahat ng mga gusto ay naibigay ng aking mga magulang. So, nung lumalaki ako, hindi ako, I cannot take no for an answer. So, naidala ko ito nung tumatanda ako hanggat sa na-introduce sa akin ng mga masasamang bisyo. At, syempre, alam ko, lagi akong patatawarin. Doon na nagbunga lahat yon, yung mga pinagagawa kong harmful sa akin at sa aking pamilya. So ang turning point sa akin is actually when my family decided to seek help. Nung kumuha sila ng profesional na para tulungan ako sa aking problema, hindi lang sa addiction but sa behavior ko, doon nagsimula ang aking kwento. So you mean, Sir John, nagsimula ka as one of those who've experienced addiction in a way. Talagang, so nagkaroon ka ng experience dito and talagang nakita mo yung naidulot mong, sabihin natin, negative experience to the people around you. Yes. Tama pa po ako? Very big impact sa aking mga anak at sa aking asawa, lalong-lalo na dahil sa mga ginawa kong bagay na hindi angkop para maging isang ama or maging isang tatay or maging asawa sa aking kabiyak. So I was really I was misbehaving. I was really someone who did not care about anyone or anything in the world. And then Sir John, tanong ko lang naman, how long was the process of you actually thinking about hindi na pala tama to, na parang hindi ito ang tamang gawain ng isang ama? How long was the process? Mga gaano katagal bago nag-click sa'yo lahat? I was in denial, Kuya Ace, no? So my family had to step in. My sisters, most especially, and my mom and my wife had to step in and seek professional help. And then, naipasok ako sa isang rehabilitation center, which was already Bridges of Hope sole proprietor. And then, after that, ang nangyari, nung nakalabas ako, I started to see, I reflected on my past, and now it had helped me. It has helped me. So, ang ginawa ko, I told my wife, I want to go back, I want to participate, I want to do something. So, ang nangyari, she says, okay, yeah, if you want to participate, if you want to go back, so be it. So, we ended up going back and started participating and doing what I do now. So, from that point forward, I started improving. I started, polishing the program to what it is now. Wow. So basically, Sir John, from your years of experience, yung pinagdaanan mo yan, how would you define addiction, as one of the people that went under the experience as well and the recovery, especially in a way na maintindihan ng ating mga kababayan? Nakakapanalig natin. Opo. Kuya Ace, salamat sa katanungan. Not a lot of people know, hindi na alam lang lahat ng tao, na ang addiction is a chronic disease. It's a chronic mental health disorder. Meaning, it comes back. Sabihin, umiikot lang yan. So, kunwari ako, I know for a fact because I was brought in, I was educated, I was mentored, na it's a chronic disease. It can come back. So, when it comes back, you better make sure that you have the right people around you. Kasi ang tao, akala nila, when they go through a rehab center or go through a treatment, paglabas nila, 100% recovered na sila. You're not. Kasi umuikot ang gulong ng buhay. Magkakaroon ka ng problema, sasaya ka, malulungkot ka. So, kailangan you participate, you continue to participate to the advocacy of helping others also and paying it forward. Yan ang ginagawa ko. Kaya kung magka-problema man ako or maging masaya man ako, nandyan yung advocacy ako na bumabangga sa mga negative influence or temptations that would come our way. So kaya ako,
I continue to teach and educate people na it matters. As soon as you get out of treatment, kailangan you pick your friends and then you participate in making sure you pay it forward. You teach people just like you how to actually stay and sustain recovery. So, yun nga po. Ito ay isang kondisyon na bumabalik. Tawag ito, ito ay hindi porket na akala mo wala na, magaling ka na. Dapat ito ay may follow-up. Tama ba po? This is relapse po. Sir John? Tama po. Relapse po tawag dito, no? Yes, pwede kang mag-relapse, lalong-lalo na pagka kunwari hindi ka naka-attach sa center o sa refuge mo. So for example ako, nung lumabas ako sa center, talagang sinugurado ko na nakakabit pa rin ako sa center, na ginagawa ko pa rin at nagtuturo pa rin ako tungkol sa recovery, tungkol sa paano iwasan ng mga maling kaibigan at mga bagay o mga lugar na hindi mo dapat puntahan. So pagka kunwari nagkaroon ka ng problema at alam mo na ang mga tamang tao ay nakapaligid sa'yo, hindi ka relapse eh. So I'm safe and I'm happy that I'm 14 years clean and sober. Wow. Congratulations, Sir John. Congratulations po, Sir John. Mahirap yan actually kasi may mga kilala ako na dumaan din sa program, no? Tapos akala mo okay na. Tapos tinatago nila pala na may mga depression stages sa buhay, phase, na yung pala, yun nga, may relapse na nangyari na pala. So, makikita na lang namin, na naman sa point na yon. So, yung mga, mga kamag-anak nila, they have to go back to basics all over again. Right. So, ayun nga, tama. So, yun nga, marami naniniwala na itong addiction is just, pagiging pasaway, or a lack of discipline. And you've already explained nga na this is a chronic disorder, di ba? Tama naman tayo doon. So talagang magkakaroon ng relapse. Ngayon, in the context of Filipino culture, Sir John, how does the Filipino value of yung hiya and the need to save face impact itong the family's ability to confront and respond to addiction? Kasi hindi lang talaga yung person under addiction ang affected, pati yung people around him. So paano to? How does this impact? Lalo na sa ngayon. It's incredible. It's basically ang impact niyan sa yung stigma kasi ng Filipino culture is they worry about what other people say on everything. But basing from statistics and many years of operating the center, we see na suma total, at the end of the day, pagka may nangyari ng mas malagim or mas malaking problema ang kinaharap nila, pinapasok na nila eh. So naghihintay talaga ang mga tao ng talagang sagaran or minsan ubos na ang pera, ang kaban, bago sila humingi ng tulong. Ito po ay hindi lang yung mga yung mga addicted na, pati pa rin yung mga close people that around them. So ang nangyayari ay hintayin nila muna maggrabe itong afflicted with addiction before they could ma-realize nila na we need them to recover or we need to reach out to someone for help. So hindi nila na hindi nila natatanggap agad-agad. Ika nga. Yes, Kuya Brian. Naghihintay sila ng mas malaking at mas malalang sitwasyon bago sila humanap ng professional help na kaya namang kunin at kaya namang they can avail of from the get-go, from the beginning when they first start. Yeah. Tama, Sir John. Tama. Okay. Pero yan, malaman tong usapan na ito, no? Pero hindi pa tayo tapos sa usapan. Kuya Ace, marami pa tayong questions mamaya, Sir John. Pero magpapaalala muna tayo para sa ating mga kapanalig. Walang aalis. Kami ay babalik. Babalik ang Diskurso Totoo. Diskurso Totoo. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali.
makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. This time check is brought to you by Jabatech Corporation. Unleash your creative genius with Jabatech Corporation. Ronda Veritas Report. Mga kapanalig, ating pakinggan ang update sa paghahanda sa kalamidad at ang sitwasyon ng dam sa Bulacan kaugnay sa nararanasang bagyong Krising. Detalye mula kay Teofel Santos. Go ahead, Teofel. Maraming salamat kapanalig. Isang bagong proyekto sa lungsod ng Malolos ang inaasahang magiging sagot sa water shortage ng lungsod. Ito ay ang proyektong Community Water Impounding na magiging imbakan ng tubig mula sa tubig ulan. Layunin naman nito na makapag-imbak ng tubig sa naturang pasilidad upang magamit ng mga water resources tulad ng prime water na maibigay ang sapat na serbisyo ng tubig para sa mamamayan dito sa lungsod ng Malolos. Ayon kay Malolos Mayor Christian Natividad, ang Malolos anya ay nababahaginan lamang ng Angat Dam ng tubig na umaabot sa 35 million liters per day. Hindi umano ito sapat para sa dami ng bilang ng mga Maloleño. Kung susumayin umano ay aabot sa 38 million liters a day ang nagagamit ng Maloleño. Kaya kinakapos ng 3 million liters ang Malolos na nagiging sani umano ng kawalan ng tubig na isinusupply sa mamamayan. Sakali umanong matapos ang programa ay magagamit pa ang mga tubig na naiimbak sa water impounding na siya umanong sagot sa water shortage sa lungsod ng Malolos at bawas baha na rin tuwing tag-ulan. Samantala, ang 212 meters spilling level ng Angat Dam ay umabot na sa 192.5 meters. Ang Ipo Dam naman ay nasa 100 meters spilling level ay umabot na sa 100.22 meters. At ang Bustos Dam ay umabot na sa 15.24 meters na malapit na sa spilling level nito na 17 meters. Sa kasalukuyan ay tuloy pa rin ang manakanakang pag-ulan sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bulacan. Mula dito sa lalawigan ng Bulacan para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig Chopel Santos, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Diskurso Totoo. At ayan, nagbabalik na muli ang Diskurso Totoo. Kasama niyo pa rin ang walang iba kundi si Kuya Bray at si Kuya Ace. Kasama po natin ngayong hapon si Sir John of Bridges of Hope. Ayan po. Ayan, okay, so Sir John, tuloy na po tayo sa mga questions po natin, no? Regarding pa rin po. Oo. Kasi ito ako kanina nga sinabi nga ni Sir John, no. Minsan it's too late na pag nagre-reach out yung mga people under yung affliction ng addiction o yung mga people around them, no. So ito, sir, in your experience, what are the first subtle signs that a loved one might be falling into addiction? And bakit hindi ito agad na kumbaga nasasapo? Oo, ba't parang parang nakakaligtaan ng mga In denial lang ba sila o talagang hindi nila alam yung nangyayari? Ano po ang ninyo po? Take niyo po dito. Actually magandang question 'yan. Lahat ng pamilya, lagi naming sinasabi ang telltale signs niyan. Isang sinyalis ay ang pagsisinungaling. Pag nagsimula na nagsisinungaling ang isang tao na hindi naman normal sa takbo ng buhay na magtago o magsinungaling sa kapwa mong kapamilya, isa yan sa mga sinyalis na meron nagkakaroon tayo ng problema. Either it can be substance, it can be something that is more serious like mental health issues. For example, may problema. Yung pag may problema ang tao at nagsinungaling siya tungkol sa problema niya, yan ang mga unang mga bagay na nakakapinsala, can harm someone, lalong-lalo na ang isang
mga minor de edad. Pag nagsimula silang magsinungaling at itago sa kanilang mga magulang ang mga kanilang nararamdaman, doon nag-uumpisa lahat yan eh. So it gets worse. Kasi, tawag ito, minsan, ang nangyayari, Sir John, is parang kinikibit balikat ng mga people around them. Di ba? Parang, or kaya, hindi lang nila pinapansin. So, lumalala. Tama? Parang ganun ba? Yeah, Brian. In fact, pag nagsinungaling ang bata, for example, ang isang minor de edad, or kahit matatanda, na hindi naman sanay ang pamilya na nagsisinungaling kanilang mahal sa buhay, ay biglang nagsinungaling, either gusto niyang itago ang mga nangyayari sa buhay niya, or nahihiya siyang banggitin sa kanyang kapwa or sa kapamilya niya, lalong-lalo na ang mga events or mga insidente sa buhay niya. Eh syempre, pagka ganun ang mangyari, baka ang maging coping skills niyan medyo palyado rin. Pag naging palyado ang coping skills niyan, it can lead to a lot of things. It can lead to alcoholism, it can lead to drug abuse, it can lead to gambling, it can lead to many other things. So, more like na ang nangyayari is, pag napalya is dependency on something to latch on. Parang gano'n. Yeah, okay. To cope. Yung coping mechanism niya, na-attach siya sa isang bagay. And doon, parang form of escapism, no? Parang ganun, tama ba ako? Correct. Tama, Brian. Oo. Brian. Hindi niya ma-express eh. Pag hindi niya ma-express yun, at nagsinungaling siya, or kinover up niya yun, syempre, yung suppressed feelings na yun, kailangan mo ilabas yun. Baka mailabas mo yun sa pag-iinom. Mailabas mo yun sa pagsisigarilyo. Mailabas mo yun sa pambababae. Mailabas mo yun sa pagsusugal. So maraming pwedeng kalagpakan o puntahan ang mga bagay na iyon. Buti hindi ka tinamaan, Ace, ng mga pinagsasabi ni Sir John. Hindi naman sa ganun. Pero alam mo yun, kahit na may pinagdadaanan, we still try our best na humanap ng support system. Okay? Isa tama ba yun, di ba, Sir John? Kapag may mga ganyan, wag tayong uurong sa mga bagay na vices. Humanap tayo ng support system with our family, with our loved ones, with our friends. Yes. Pero yung friends naman na hindi ka rin dadalhin dun sa vices na yun. Correct, Kuya Ace. In fact, I always tell families na kailangan talaga, kasi mangyayari yan, magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka ng mga hindi magagandang karanasan. Kailangan talaga, hindi ka pupunta dun sa taong yayayain ka mag-drugs, hindi ka pupunta sa taong alam mong umiinom or ng bababae, kundi gagawin mo rin yung ginagawa nila. Tama naman, no? So, Sir John, no, in your experience, na pinapatakbo mo itong rehabilitation center, Bridges of Hope, no? Ano yung mga heartbreaking situations na nakita mo na caused by the stigmas surrounding them? And ano sana yung nakapag-change ng outcome na yun, no? Of course, ito na nga yung reaching out, kasama na yung pag-reach out, pero ano sa tingin niyo pa ang what would have changed the outcome? Yes. Yeah. Kuya Brian, in fact, marami kaming karanasan na nakausap namin ang pamilya ngayong araw na ito, at ang kanilang reklamo ay ang kanilang anak na lalaki or anak na babae ay umiinom at nagdodroga. At syempre, kaming professional, ang aming rekomendasyon ay ipasok para magkaroon ng, they could take a break. They can, parang time out, magkaroon ng time out para hindi tumuloy sa kapahamakan ang mga batang ito. Marami kaming instances na nakilala namin ngayong araw na ito, after 1 week nalalaman na namin tumalon na or nagpakamatay na. Maraming kaming ganon over the past 14 years. Marami kaming naranasan na mga ganong nag-inquire sa amin, nagtanong sa amin, tapos later on sasabihin sa amin, Kuya John, we're sorry we could not bring our loved one in, our son anymore, or our daughter anymore because he or she took his life or took her life. Kasi tandaan nyo, ang pag-iinom ay isang form of depressant. So pag may problema ka at uminom ka, tandaan mo ang alcohol is a downer, it's a depressant. It calms you down, di ba? Yes. Kung may problema ka, mababa na yung moral mo. Ininuman mo pa, uminom ka pa ng alak, bababa pa siya lalo.
tapos mag-drugs ka pa, bababa siya lalo. Kaya ang mga tao, they jump to their death, which is unfortunate. Again, going back to your question, pwede itong ma-prevent eh. So, kailangan lang talaga to educate handlers like parents, handlers like support system, like siblings, uncles, aunties, lolos at lolas. Huwag lamang nilang sabihin na, ay, dumadaan lang yan sa face na may problema siya. Pero remember, we don't have a crystal ball to say na someone can come out of it okay. We need to save lives. That's the most important thing. So, in essence, one of the few ways that we could, change the outcome would be talking about it openly. Not per se na you admit that you are undergoing something, but more of at least yung experience of other people and what it does to you. Tama, Sir John? At least yung ganun ba? Correct. Kuya Brian, pagka nakakarinig ka ng mga taong mga nakarecover sa isang programa at narinig mo sila nagpapayo, it's very powerful. People who are struggling are also going to mirror. They can relate to these people that have gone through it. Kaya very effective teachers talaga ang mga taong nakaka-recover sa programa. Kasi alam namin ang nararamdaman ng mga taong nararanasan yan sa kasalukuyan. Yun. So, which leads me to my follow-up question no? So, ano yung cost nito? Now, we see one of the initial costs is, ultimately, it's too late. People take their lives. Pero ano pa, in the general sense na if you don't talk about addiction, whether in schools, homes, or even among lawmakers, ano ang nagiging cost nito? Sabihin natin in the community aspect of things, in a national level, ano ang pwedeng mangyari na pag hindi ito na pag-uusapan? Kapamakan, Kuya Brian, kapamakan. Lahat tayo, kahit na saang aspeto ng buhay, kahit ikaw ay CEO, kahit ikaw ay isang politiko, senador, congressman, mayor, kung ikaw ay isang bankero, o kahit sino ka man, kung attorney ka or justice ka, lahat tayo may mga pamilya tayo. Kailangan nating sagipin, kailangan natin malaman na meron tayong mga anak na dapat ay we safeguard their mental health all the time. From when they are born, until they reach an age of accountability wherein they would have their own family. As parents, we really have to find out, we really have to educate continuously and share wisdom to them. And one way is to seek professional help. One way is to tap into the experts. Kasi pagka hindi mo tinap talaga yung mga experts in this industry, you will just be shooting blank all the time. Ibig sabihin, kagaya ng mga nangyayari noong pandemya, or nung panahon ni PRRD na talagang naging hot topic is ang drugs. Pero halos lahat ng government response was Zumba, which is not going to be the most effective approach in treating someone who's into drug abuse. Hawis lang no? So, kulang yung ganun Kulang Actually, yun nga. Madalas napakarami nga nun, nung pasumba na yun, actually, there was a friend, share ko lang, there was a friend of mine who was a Zumba instructor. He was instructed na magpasumba sa mga nahuli nun, nung time of President Rodrigo Duterte's time, nung sa laban sa droga. Yeah. Yun. Pero out of topic dyan sa yung Zumba na yan, kung gusto mo talagang yung trabaho na ikaw ang nasusunod, mag-Zumba instructor ka. Yes! Yun. Pero, teka lang. Wait lang. Sandali, magpapaalala muna tayo, 5:45 na, Huling paalala po natin for this episode, and magbabalik po kami, Sir John, magbabalik din po si Kuya Ace and si Kuya Bry, at ito po ang Diskurso Totoo. Totoo. Diskurso Totoo. Balikan lang natin ang RWE mga kapanalig. Alam nyo ba na para sa maliit na halaga ay tiyak may matututunan ng inyong mga anak sa larangan ng basketball?
Yes, for only 6,500 pesos, may 10 sessions na ang inyong mga anak na siguradong magle-level up ang kanilang galing. Kaya rise, work, excel, and elevate your game dito sa RWE Basketball Academy. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. Matibay at solid ba ang hanap mo? Parang Aklan Construction yan. Matibay lahat ng gawa, maliit man o malaki. Yaring-yari na talagang high quality. Kaya para sa mga construction projects na pangangailangan, andito lang sa Aklan Construction. For more information, contact 0977-830-5319 para sa mga detalye. This segment is brought to you by Perky Pets, ang kakampi ng inyong alaga sa kalinisan at kalusugan. Hihintayin nyo pa ba magreklamo mga alaga nyo? It's premier care for animal care, Perky Pets. Bisitahin sila sa kanilang Facebook page, Perky Pets. Diskurso totoo. Ayan, at nagbabalik na Magandang hapon uli. Ang diskurso, totoo, kasama nyo syempre si Kuya Brian at si Kuya Ace. Kasama po natin for this afternoon si Sir John. Ayan, nandito pa po si Sir John. Ayan, nandyan na po ulit si Sir John. Okay. Yon. Ngayon, okay, wag na tayo pagpatumpik-tumpik, no? Gusto natin malaman kung once, let's say, you gone into, sabihin natin, you took the first step for recovery. Na-realize natin na, yeah, we need to heal, we need to recover for the sake, kumbaga we need to reclaim our lives or it, and you know yung first step is healing yourself para sa link na yon, no? What does a typical recovery process look like? Let's say dito nga sa Bridges of Hope, Sir John, from the first call to long-term aftercare, what is it, what's the process like? Ang Bridges of Hope is the largest in the industry of treatment. And dito, partners tayo ng malalaking hospital like St. Luke's and Medical City. Only because we have a unique program. The minute a family calls us for help and reaches out to us, ang pinaka ginagawa namin dyan, we get intakes from them. So kinikilala namin ang mga mahal nila sa buhay pagpasok nila sa pasilidad. Kinukuha namin ang kanilang background, kinukuha namin ang mga personalidad ng mga taong nakapaligid sa kanya para magaya namin ang kanilang lifestyle or setup sa labas sa loob. So ginagaya namin ang personalidad ng tatay nila, ang nanay nila, ng mga kapatid nila na nakapaligid sa kanila, yung mga kasambahay nila, para makita namin yung behavioral dynamics nila. Pagkatapos nun, syempre, oobserbahan namin, i-validate namin kung how do they behave around each personality. At pagkatapos nun, kukuha kami ng, pag-initiate na kami ng psychological tests para makita namin yung EQ and IQ level ng tao. Bago kami gumawa ng programa talaga, specifically to address kung ano yung mga flaws at mga disorder at yung mga bad coping skills ng tao. So, pag nakuha namin yun, makakapag-create kami ng objective programa specifically to target the flaws, the bad coping skills of the individual. And then, siyempre, tumatagal yan ng mga ilang buwan para magkaroon ng bagong struktura ang tao, bagong habits and routines. Nag-introduce kami ng mga structure wherein they would wake up at a certain time, they would do things at a certain time. Tapos, kailangan maging consistent sila sa kanilang struktura bago kami mag-sign off at magsabi na, okay, yeah, you're ready to meet with your family, you're ready for the world. So, ang Bridges of Hope, naniniwala kami na na ang taon magkakaroon ng momentum as soon as you surround him with good people, with good mentors, nagkakaroon niya ng momentum. Pag nagkaroon ng momentum yan, doon na namin pinalalabas ang mga tao at sinasabi sa mga magulang na okay, pag lumalabas na yan, we still have to follow the structure that he has
he got accustomed to. Tapos mag-participate siya sa programa para pagka nagkaroon ng problema, ang mga tao na kapaligid sa kanya, yung kanyang mga kuyas at ates na tumulong sa kanya to get back up in life. Ang aftercare program ng Bridges of Hope by far is the most effective evidence-based approach. Ang ginagawa namin, nagbibigay kami ng trabaho pagkatapos ng treatment, nagbibigay kami ng free lifetime mentorship and aftercare and refuge opportunities. So for example, si Kuya Ace, kunwari, isa siyang graduate namin or completionist namin. Ang ginagawa namin kay Kuya Ace is, okay Kuya Ace, pag may problema ka sa bahay, meron kang pribilehiyong tumakbo sa amin habang nabubuhay tayong lahat. Libre pagkain mo, libre ang tirahan mo, naka-aircon ka pa, para lang magkaroon ka ng takbuhan. Hindi ka pupunta sa beer house, hindi ka pupunta kung kani-kanino. Makakatakbo ka sa mga tamang tao. Yan. Tama. Huwag kang pupunta ng Ang ganda beer ng houses. support system. Hindi, for me, it's a really good support para at least nababawasan man lang yung mental stress sa kanila. Kasi it's mental stress yung kung saan, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Pero that's a really good parang Actually, security. Ang nagustuhan ko sa sinabi ni Sir John is you are slowly integrating the people back to the community in a way na he feels na hindi siya outcast. Kasi usually pag ikaw yung lumabas sa ganito, when you complete the process for recovery is nandun pa rin yung parang sa utak mo na ikaw ay banished pa rin ng society and you don't know how to cope with some people does not know how to cope with that. And yung process na dinescribe ni Sir John is somewhat it softens the blow diba? Tama yun sir Now ako sa tingin ko lang I've said this before during yung mga previous episodes na malaking factor din na yung family involved sa process ng healing ng afflicted person. And sir, I read enough dun sa ating website na you take this into account as one of your programs at the process of how you how you heal the person. Can you expound on this more? Ang proseso ng ang pamilya nagiging involved sa programa ay malaking bagay. Ito isa sa mga pinaka-importanting aspeto ng treatment program namin. Isa sa mga pillars ang isang pamilya na humahaligi sa recovery ng isang tao. So ang mga pamilya, while someone is admitted is enrolled in the program, ang pamilya have a parallel program also. So we are coaching and mentoring them while the individual is going through treatment. Para paglabas, handang-handa ang pamilya at marunong at equip ang pamilya how to handle their loved ones when they come out. So makikita mo talaga yung recovery is just a collective effort of everybody. The center, the mentors, the teachers, the life coaches, and then the patient, the resident, and then also the family. Wow. And of course, no? Sana syempre kasama din yung connectivity sa pagbalik loob sa ating spiritual aspect. Dapat we get closer to God, no? Whatever kung ano man yung paniniwala natin, the most important thing is mapalawak mo yung spirituality mo kasi it's one of the, para sa akin anchor na makapagpatino sa ating sa ating mga sarili is yung deep connection, yung spiritual connection mo in what you believe in. So I think meron din ang Bridges of Hope naman with that program, Sir John, no? Opo. In fact, ang Bridges of Hope believes in 4 pillars. To make a table stand, you need God, you need the family, you need the facility, and you need to take care of yourself. So there's 4 pillars, 4 legs of the table na tinatawag namin. Kasi kung tatatlo lang yan, babagsak yung lamesa. Kung 4 yan, hindi yan mayayanig, hindi yan babagsak kung 4 ang pillars mo. And one of the pillars is actually spirituality and recognizing that there's higher power. Kasi pag may higher power,
at na-recognize mo na may Heavenly Father tayo, accountability comes into play. Wow, yes. Oo, tama, Yes. tama. May gusto ko pang itanong kay Sir John. Last question natin for Sir Sa'yo. John. Ha? Oo. Hindi, last question mo. ko. Last question Alis ko ka na for Sir John. Okay? Alis ka na ba? If you had Kailangan ka ba? Hindi naman. If you had one message to leave with every Filipino struggling with addiction today, what would that be? The message I have for everyone who is struggling with their loved ones or themselves, seek help. Call us. You can reach us anytime. We're all over the website. We're all over the net. And we're also, we always publish this everywhere. I'm not sure if I'm allowed to plug it here, but seek help, especially if you are Pwede, struggling. sir. Pwede. Yeah. You may reach us at 0917-509-8826 24/7. Someone will pick up the call and help you with whatever concern you might have. Yeah. So my advice is seek help. Seek professional help before it's too late. Maliit na trivia lang, no? This is how involved Sir John T is with, pagka alam ko yung number na yan, personal number ni Sir John. So, Sir John will be picking up. Siya po ang mismong kakausap sa inyo. Yes, siya po mismo. Ganun po ka-involved si Sir John sa operations niya dito sa BGC. His dedication is unmatched para sa akin. Kasi siya na mismo yan eh. Well, Sir John, anything else that our kapanalig would want to know from your end dito sa Yes, Beaches po. of Hope? Well, thank you so much for inviting me. I would like to inform everyone and tell everyone that, I'm just paying it forward. The reason why I'm actively involved is because I'm also taking care of myself so that I don't go back to my old ways. The reason why I do it is because of the fulfillment I get out of it. I get fulfilled. I'm overjoyed every time families come up to me and say, "Salamat sa tulong. Salamat po at natulungan niyo yung aking anak." And it's to me, that's my new addiction, the fulfillment and the joy that I get out of helping others by paying it forward. Thank you so much. Thank you so much, Sir John. Okay. For Thank you, sir. Thank you very much po, Sir John. Salamat Sana you po. could join us again and talk more about on mental health and mental awareness, more on that as well. Anything else? Ano pa yung natin ngayon? May live healing mass ba tayo? Ayan, oo. Safer Alright. ba? So bago po tayo matapos, sasabihin na po namin susunod po dito sa sa Diskurso Totoo, Healing Mass sa Veritas headed by Reverend Father Placido de Jose M.I. Ayan. Okay. At syempre kami po ay magpapasalamat at magpapaalam na po dahil isang oras na naman po tayo. Huwag kayong mag-alala, meron pa po tayo next week, Monday. Abangan po kami ulit sa Diskurso Totoo dito sa Radyo Veritas DCRV 846 kasama si Kuya Bry at si Kuya Ace Acero. Ayan. At sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Diskurso Totoo. Totoong balita, makatotohanang usapan dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso Totoo. Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian.